La 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 la. Yan, kamusta? So, Saturday unboxing tayo. Mura kasi nang nakuha natin ng last week. So, bago tayo tumalon sa medyo mas pricey, try natin tapatan. Well, hindi siya full-size keyboard, pero, I mean, yung presyo niya, palag-palag. Punta na tayo dun. Yung presyo nito is... Yan. Presyo niya is 786. Mas mababa ng more or less 110 pesos. Pero again, ito is ano lang, 87 keys. Pero ito yung kasi yung favorite layout natin. Feeling ko may mga gumagamit din ng gantong layout kasi hindi naman lahat gumagamit ng number keys or numpad. Pero ako, personally, mas natatry ko nang gamitin yung nasa taas. Siguro nasanay na lang din ako. Although meron naman akong sariling yung detachable na keypad na na pwede mo itabi or ilan, isa, dalawa, tatlo. Siguro mga 6 na yata yung ganun ko. Hindi ko nagagamit. Wala lang. Kasi yun nga, nasanay na lang ako sa taas. Pero syempre, still, mas accessible, mas madali yung may keypad ka. Although, again, preference na lang yun. Sinishare ko lang na mas trip ko yung 87. So, ito, anyway. So, open na natin to. But wait, there's more pala. Itong 786 na to, or sabi mo ng 800. 800 mo na. 800 na to, 87 keys. But wait, there's more. There's more. Try mode. Ewan ko legit, pero sabi niya doon, nakalagay doon sa try mode. So, tingnan natin. Kung try mode na legit at 786, ewan ko, sinong tatalo dito. Pero sana hindi mag-suffer yung quality, Pero tingnan natin. Tingnan natin doon sa motor na nadaan. Okay. Okay. Yung plastic at pagbalik niya is okay lang. Hindi pala okay, medyo mapunat siya Okay. Yun. Ayan may bato-bato pa. Baka bato nga rin yung laman, no? Baka bato rin yung laman. May book pa ng... Okay. So, testing natin. Open natin yan. Boom! Boom! Nextion. Ano ba ito? Lahat ng... Kung natatandaan nyo, magkano ba tayong backtrack? Yung last week, may nakalagay na Born for Gaming. Ito naman is Nextion for Gaming. Mas mabenta ba ang keyboard pagka may nakalagay kang for gaming or for what? Pero I don't know. Anyway, so yan. Nakalagay naman dito. Ayun, maliwanag pa sa sikat ng araw. Nextion, 88 keys pala to, hindi 87. 88 keys kasi may 13. Okay. So, in some way, mas okay yun. Pero kasi mas prefer ko yung 87 lang. Wala itong 13 na to. But then again, hindi siya big deal para sa akin kasi hindi ko naman pipindot. Anyway, going back. So, try mode connection, 786. Sana, check natin, no? Solid. Tas hindi NKRO, no? Ooh, okay. Ba't ang mura? 4,000 mAh. Yung gantong presyo dati, nung nagsisimula ako, yung base unit lang, which is yung Faker, na naglalaro na kagad ng 2,000 plus. Bumili pa ako ng switches na naglalaro ng 1,500. And yung keycaps na di pa ikaw nang magpipili. So yung keycaps ko, pagkakatanda ko nasa 2,500, mga 2,300, 2,500, mga ganun. So nas more or less nasa 6,000. Pero ito, 800. Check natin kung baka ito yung una mong keyboard. Malay natin, di ba? Malay mo, malay niya. Malaysia. Uy! Ang tindi naman ito. Sa 800 na nga lang. Meron ka pang libreng... Utemo ba to? Utemo yata eh. But still, kahit na Utemo, pero kung libreng switches, why not, no?
Uy, uy. Hindi. Yun, hindi ko mabasa. Hindi ko lang siya mabasa, medyo maliit eh. Or ayaw niya magpabasa. Hindi siya readable, men. Pinky. Legit ba? Hindi ko alam. Parang pink nakalagay lang eh, no? Hindi mabasa, men eh. Parang pinky nga yata eh. Ayun, no? Ewan ko, kung may nakaka-recognize ko ng klaseng switch to, pero yung feels, o Temu. Halos parehas sa Temu yan. So, blue. Sige. Oo. Pinupindot na natin. Naramdaman ko yung tunog. Sige. So, meron siyang kasamang keycap puller, switch puller. Meron siyang product specifications na, wow. Medyo kakaiba lang to. FNOWE, yung enter ng Bluetooth 123, FNOWE. Okay. Search for the Nextion MK155. Wired connection. Okay. Oh, meron pang check ng battery level. Battery level FN spacebar. Paano yun? Ang galing nga. Testing natin yan. Hindi ko alam. Parang ngayon lang ako nakakuha ng gano'n ng battery level. Makikita mo ba kung naka-red lang siya? Kasi kung naka-red lang siya at naka-blue lang siya, halos same lang to sa ibang keyboard. Pero tingnan natin. Charging status, escape key. Okay, default. Maganda sana yung battery level na yung nasa gilid. Kasi yung tab, from escape, tapos yung tilde, tapos yung tab, yung caps lock, yung shift. Parang pag ano, no, yung battery. Maganda sana yung gano'n, no? Sana may maka-invento ng ganun para makita mo yung battery level. Anyway, so yan. Meron ka rin kasamang Windows and Mac. Okay. Grabe tong keyboard na to. Mura nito. At meron siyang syempre kasamang cable na standard. USB-A, USB-C. Okay? Okay, sige. Ano na tayo sa keyboard mismo, sa unit. Medyo na-press ko siya na-press ko na naman siya bagya. Hindi ganun kaya yung tunog, pero again, try mode, 800. And, kala ko maganda. Well, hindi. Hindi naman siya pangit. Hindi naman siya, hindi naman siya pangit, pero kasi makikita mo yung quality. Ito yung nasabi kong kung compare ko siya doon sa last week na keyboard. Ito yung switches or yung keycaps. Ito na lang. Makita nyo yan. Hindi siya pulido. Hindi na natin ito re-return kaya hindi siya pulido. Usually pag gano'n, if yung tag dito, ipa-personal ko na keyboard or yung medyo mahal-mahal, sabi mo na sa 3,000 plus, pero ito medyo minor defect, sige, papalampasin ko na. At the same time, pwede ko naman mapalitan. Marami naman tayong keycaps. Ito lang, medyo fade to. Ito. No, papansin nyo. Hindi siya masyado kita sa video. Pero, pantay ba? Hindi nga siya pantay, oh. Pwede. Kaya ako pinili itong kulay na to kasi ito yung ihalin tulad ko siya dun sa ginagaming Faker K75. Hindi Faker na pinakauna. Yung may bilog. Siguro lagay ko picture dyan. Yan. Ayun yung ginagamit ko. Ito yung kulay. Gantong kulay. Medyo na-off lang ako kasi nga, again, yung sa design ng keycaps. Sakto lang. I mean, hindi siya hindi siya pleasing sa mata ko, pero hindi rin siya pangit. Pwede na. So, pwede na siya. Okay. So, nandito nakita natin yung doon sa box. Nandito yung ano niya. Uy, ba't wala? Oh? Nasaan? Ay, nasaan? Oh, no! Nasaan? Yung dangle, nasaan? Ba't walang dangle? Oh, no! Missing dangle! Hindi, baka nandito sa ilalim. Ayun. Okay, balik tayo dito. So, napaunaw tayo kasi
May kasi nakilagay dito eh. Meron para siya tinanggal. Kasi usually sa mga gantong keyboards, lalong sa 87 keys, yung gantong design, sinisiksik nila dito yung dongle. Pero, hindi kasama sa ganun. Anyway, so sound check. Clicky. Normal. Again, hindi siya pangit yung gantong tunog kasi, again, yung switches niya is clicky. Pwedeng improve? Pwede. Okay, so sa taas, isa lang yung saksakan, which is USB port. Sa gilid, gamer feels. Gamer feels. Kasi may pa RGB. Ewan ko kung RGB nga to, pero yan. At na-extend niya hanggang dito banda sa baba. Okay. So, syempre, parehas lang sa gilid. At sa ilalim, wala nang pailaw dito. Sa likod, na-testing na natin, medyo hindi naman ganun kakunat, sakto lang. Ito rin. Okay. Ito, try natin, magnet. Hindi siya magnet. Kaya yata dito nilagay. Kasi para, kumbaga, kung hindi mo siya gagamitin, pe-press mo to, ito yung ito na yung naglalak. Ang problema lang, pag ginagamit mo tong stand na to at nalaglag to, although, what are the chances, malamang sa malamang, pag gamit mo to is, itong dongle na to is nakasaksak sa PC mo. If hindi man, itabi mo na lang just in case para hindi mawala. Okay. Bukod doon, isa lang sa mga napansin ko na medyo, hindi naman off, pero sana dito na nila nilagay. Kasi napakalaki ng space dito para dito pa nila ilagay yung pindutan. Hindi ko nakukuha yung design, yung logic nila, pero mas madali kasi dito, mas accessible kaysa dun sa iangat mo pa or iangat mo pa ganyan para pindutin dito. Pero still, okay. So ayan, 2.4 which is dongle and then Bluetooth. Try natin, pailawin natin. Boom. Okay, wala. Dongle. Okay. Open muna natin bago tayo mag-typing test. Oops. Oopsie. Pinky nga eh. Pinky or Prinky? Or Drinky? Basta parang ganun yung basa ko. Shit, masisira na naman ito. Itsura pala ng aray ko. Shit, ang kunat. Sira na agad Sira na agad yung housing eh. Hot swappable to. Wait. Check na natin. Confirm na natin. Pero feeling ko hot swappable siya. Feeling ko. Cybermax. Kaya pa siya familiar. Dito ako bumili ng ng APC. UPS. Ayun o. Cybermax. Ayun. Diyan ako bumili ng UPS. Okay. Wala nakalagay. So baka hindi. Kung may natunog. Walang nakalagay. Pupunta na tayo sa typing test para hindi tayo nagtatagal. Okay. Naka-ready na to. Na-ready na natin at na-charge na natin kanina. Oops. Medyo okay ba tayong typing natin sa Uy. Okay. Makabalik na. Okay. Nice one. Boom. Gamer feels Nexon for gaming. Nexon for gaming. Okay, ayun yung pailaw niya. Tingnan natin pailaw. May mga nagre-request ito. Ito na, makikita nyo. Boom, boom, wala. Ito, boom, boom, wala. Boom, boom, wala. Ay, hindi siya okay. So, dito nila binawi. Hindi siya per key.
Wala. Okay, so dun lang binawi, pero if hindi naman masaya big deal yung pagiging makulay niya at ang RGB niya, eh, feeling ko mapapatawad natin yun. Again, we're talking about the price range of less than 1,000 tri-mode keyboard. Check na tayo. Typing test. Refresh. Game. Angat lang natin na konti. Ayos lang. May isa lang akong issue. Medyo malalim siya pindutin. Pag ganito lang, isa-isa pag per key, hindi mo siya ramdam. Pero pag nagta-type ka na, and feeling ko pag medyo mas tumatagal ka na sa pagta-type or paglalaro, medyo mararamdaman mo, malalim yun. Yung tunog, passable. Siguro kung hindi mo trip yung... Meron ba tong ibang, ibang tawag dito? Ibang version. So, pag bumili tayo, wala eh. Hindi rin siya makikita kung tiki ba siya or what. Siguro, surprise na siguro, surprise na lang. Pero kung okay na sana yung matunog, at gusto mo matry yung mechanical keyboard, try mode. Less than 1,000. Pasok sa'yo itong keyboard na to. Again, pinapalampas natin siya doon sa sa tunog, sa pagiging clicky kasi clicky talaga siya. Pero siguro kung may option siya, makapili ka, makapagpalit kasi parang hindi siya parang hindi siya hot swappable eh. If may option ka makapili na kung gusto mo ng tactile or gusto mo ng linear, pero kung clicky, ito talaga eh. Anyway, so again, anong brand to? Nexon for gaming MK155 goods. Pwede na. Ito medyo baba natin na onte. Hindi ko masyado trip yung quality. Itong base okay lang pero yung typing feels and all hindi masyado okay sa akin. So average lang. Okay? So bye na guys. Babu.